Huwag mag-alala sa anumang bagay. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Gusto ko pong itatalakayin ang don't worry about anything. Hindi nalihim na marami tayong inaalala sa ngayon. Nag-aalala tayo tungkol sa mga pera, nag-aalala tayo tungkol sa mga relasyon, nag-aalala tayo tungkol sa ating mga anak, sa ating bahay, sa ating mga alagang hayop. Halos lahat ng bagay ay pinangangambahan natin. Pero ang pag-aalala ay hindi na bago. Naisip ni Jesus na ang pag-aalala ay napakahalagang paksa kaya inilaan niya ang malaking bahagi ng kanyang pinakamalaking sermon. Ang tawag dito, Sermon on the Mount or yung Beatitude para pag-usapan ito. Sa katunayan, sa Sermon on the Mount, binigay ni Jesus ang 4 na dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-alala sa anumang bagay. Ang una, worry is unreasonable. Ang pag-alala ay hindi makatwiran. Ang pag-worry ay walang saysay. Ang sabi po sa Matthew 6 verse 25, si Jesus ang nagsasalita po dito, do not be worried about the food and drink you need in order to stay alive, or about clothes for your body. After all, isn't life worth more than food? And isn't the body worth more than clothes? Yan po Matthew 6 verse 25 ng Good News Translation. Pinalalaki ng pag-aalala ang problema. Hindi lumiliit ang mga problema kapag iniisip natin sila. Lalong lumalaki sila. Ang pangalawa, worry is unnatural. Yung pag-worry daw ay hindi natural. Tayo lamang ang nilalang sa buong universe ang nag-aalala. Hindi nag-aalala ang mga baka, hindi nag-aalala ang mga pusa, hindi nag-aalala ang mga aso. Tanging ang mga tao lamang. Hindi tayo pinanganak na mga nag-aalala. Natutunan natin kung paano ito gawin. Ang sabi po ni Jesus sa verse 26, look at the birds. They do not plant seed, gather a harvest and put it in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Muli po, Matthew 6:26. Ang mga ibon ay hindi gumagawa ng anuman maliban sa mga pagiging ibon na bagay. Nag-tweet-tweet sila, lumilipad sila, ngunit hindi sila nagtatanim o nag-aani. Gayunpaman, pinakakain sila ng Diyos. Kung pinakakain ng Diyos ang mga ibon, papakainin ka rin niya. Bakit ka mag-aalala? At ang pangatlong dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-worry, number 3, worry is unhelpful. Ang pag-aalala ay hindi nakatutulong. Sabi po ni Jesus, can any of you live a bit longer by worrying about it? Hindi kayang gawing mas matangkad ng pag-aalala ang sinuman. Hindi rin nito kayang gawin mas mababa ang tangkad ng sinuman. Hindi nito kayang bawasan ng 10 inches ang aking baywang. Hindi nito kayang pahabain ang iyong buhay. Bagaman, maaari nitong paikliin. Hindi nito kayang baguhin ang nakaraan at hindi nito kayang kontrolin ang hinaharap. Sisirain lamang nito ang kasalukuyan. Ang tanging bagay na binabago ng pag-aalala ay ikaw. Ginagawa kang miserable nito. At ang pang-apat na dahilan, worry is unnecessary. Hindi na kinakailangan.
Ang sabi po ni Jesus, it is God who clothes the wild grass. Grass that is here today and gone tomorrow. Burn up in the oven. Won't He be all the more sure to clothe you? What little faith you have! Tutugunan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Kinreate ka niya. Niligtas ka niya. Ibinigay niya ang kanyang espiritu sa iyo nang inilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Jesus. Hindi mo kailangang mag-alala. Think about this, my friend. Which of the 4 reasons Jesus says not to worry resonates the most with you? And why? Alin sa 4 na dahilan na sinasabi ni Jesus kung bakit hindi dapat mag-alala ang pinaka-tumatama sa iyo? At bakit? At pangalawa, think about this, my friend. If worry is unreasonable, unnatural, unhelpful, and unnecessary, why do we worry so much? Bakit? Bakit tayo labis na nag-aalala? At ang pangatlo, what is one change you can make in your life this week to cut down on worry? Ano ang isang pagbabago na maaari mong gawin sa iyong buhay ngayong linggo upang mabawasan ang pag-aalala? Muli po, ako po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.